Sa Pangasinan, nangangampanya ngayon ng mga pambato ni PBBM at siniguro nila sa mga botante na sila ay pro-Philippines. Ito'y sa harap ng umano'y pangingialam ng China sa papalapit na halalan. Yan ang agenda report ni Zandro Ochona live mula po dyan sa Dagupan. Zandro, ano nga ba daw ang dahilan kung bakit gusto raw makialam ng China? Pinky, gusto raw kasi ng China na maripilo ibasura ang Philippine Maritime Zones Act o ang batas na nagtatakda kung hanggang saan ang sakop na karagatan ng Pilipinas base sa 1987 Constitution at 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea. Ang mga botante dito sa Dagupan, Pangasinan ang sunod na niligawan ng alyansa para sa bagong Pilipinas. Dahil sa pangingisda ang karaniwang trabaho dito ng mga residente, nagbabala ang mga tumatakbong senador para piliin ang pro-Philippines imbis na mga umano'y pro-China. Malinaw sa lahat na ang team ng alyansa ay pro-Philippines. Importante ang sovereignty, ang soberenya ng Pilipinas. Kahapon, ang ikalawang araw na nagsagawa ng pagdinig si Senador Francis Tolentino kung saan nabunyag ang posibilidad ng pakikialam ng China sa papalapit na eleksyon. Pati itong eleksyon na ito, pati itong 2025 elections, gusto nila ang nakaupo ay pro-China senators na mayorya. Gusto nila ma-repeal yung Philippine Maritime Zones Law. Kapag daw kasi naalis na ito, mas lalong lalakas ang loob nila para manghimasok sa ating teritoryo. Tingin naman ni dating Senador Ping Lacson, hindi lang pakikialam sa eleksyon ang pakay ng China. It's actually scarier than we think, ano? Ito, election lang ito, ililipas ito eh. Let's look beyond this election, May 2012 election. Masyado pong malalim ito and we would like to thank Senator Tolentino for the initiative na nag-conduct siya ng pagdinig. 2 hearings yung na-conduct niya. Ang dami niyang na-reveal. Ang daming revelations na hindi natin dapat i-take lightly. These are very, very serious matters. Sabi ko nga, yung election lilipas yan eh. But there's something deeper. Posible raw kasi, pati mga likas na yaman ng bansa ay habol na ring agawin ng China. Dahilan kung bakit may mga nahuli na ring mga naniniktik umano na Chinese sa Malacanang, military bases at US Embassy. Sa kamay po ng mga ng tao, ng Pilipino, ng mga botante natin, sa inyo po. If you want a Chinese-controlled Senate, a House of Representatives controlled by China, then you know, alam nyo na ho kung what's gonna happen. Magiging sunod-sunuran po tayo. Kung anong ibubulong sa senators natin, ano ibubulong sa mga congressman natin, then it will happen. Kaya kung papalarin, plano nilang gumawa ng mga hakbang para palakasin ang National Security Council ng bansa. Pinky, hindi na pinangalanan kung sino-sino itong mga sinasabing pro-China na senatorial candidates. Pero kung may iboboto raw ang mga Pilipino, sana daw ay straight alyansa dahil lahat daw sila ay pro-Philippines. Pinky. Pero Zandro, kumpleto ba ang 11 miyembro ng alyansa ni PBBM? Pinky, 10 lang sa 11 senatorial candidates ng administrasyon ang dumalo sa pagtitipon dito sa Dagupan sa Pangasinan. Pero hanggang sa ngayon ay wala pang ibinibigay na rason kung bakit hindi nakadalo si Deputy Speaker Camille Villar. Pinky. Maraming salamat, Zandro Ochona. Nag-uulat ng live mula po dyan sa Dagupan.